Pumunta kami sa Batangas Roadway at nakakita kami ng isang plesang na babae. Tinanong namin siya, "Ate, ano po ang inyong sakit? Malala na." "Ano?" Dali-dali namin tinanong ang doktor at siya ay nagsuka. At sabi namin, "Paano kayo nagkaganyan? Nagkaroon kayo ng malalang sakit?" "Uminom lang ako ng 2 beses sa gripo at nagkasakit na ako." "Ano ang iyong karamdaman?" "Isa po siyang ghost." "Ghost?" Dali-dali niyang sinabi na masusuka siya doon pa lang sa ospital at nilamon niya po ang isang basong tubig. Kinuha niya ang isang basong tubig at sinaboy niya sa kanyang kapitbahay. Hindi naman po siya si Emily at hindi naman po siya tinamaan ng malalang sakit. Pero alam po namin na siya ay nakabaliktad. Nakabaliktad? Nakasabit po siya doon sa may dingding at mukhang inaalalian siya ng masamang espiritu. Ano po ang kanyang sinabi? Ito ang kanyang sinabi. "Hoy! Lahat kayo ay walang kwenta." Huwag niyo siyang patulan. Siya po ay mayroong karamdaman. At napariwara po siya ng sobra-sobra. Mabilis, dali-dali siyang sumakay ng sasakyan at tinanong kung saan tayo pupunta. "Doon po sa Batangas Roadway." Habang siya ay nasa kotse ay nagsuka po ito at malapot na suka ang nangyari sa kanya. Lumilipad po siya kagabi. Ano ang nangyari nung siya ay lumipad? Lumipad po ang kanyang katawan at napapunta sa dingding. Pinapunta po siya doon sa ospital ng Maklang at tines ang kanyang dugo. Okay naman po siya. Wala naman po siyang karamdaman. Pero nangingibabaw po sa kanya ang matinding pagkalungkot. Dugo po. Dugo po sa gripo ang kanyang nainom. Halos pangatlong gripo sa pangalawang bahay. Kinuha niyo po ang kalahating
katawan ni Aling Nena. Dahil po, di po niya sukat akalain na ito po ay kinuha ng dugo doon po sa may ospital. Napasigaw po sila ng malakas sa kanilang narinig. At ito po ang sinabi. Hallelujah. Naligaw po sila. At ito po ay nasa malayong baybayin ng kagubatan. Yung babae po ay dahan-dahan na naglalakad at nakatawa. Tumatawa po siya. Hindi ko po alam kung siya ay masama ang hangarin or else na siya ay sinasabihan ng masamang espiritu.